Ang mga gwardyang nakatayo sa ilalim ng pintuan ay narinig ang sigawan at ingay na nagmumula sa bodega. Habang nakikinig sila, narinig nilang humihingi ng paumanhin ang batang lalaki sa commander, sinasabing magpapakabit na siya mula ngayon. Biglang bumukas ang pinto ng bodega, at lumabas ang isang batang bahagyang bagbog na may dala-dalang espada na binalot sa tela. Isang gwardya, habang tinitingnan ng bata, ay nahabag at nagsabing masyado siyang pinahirapan ni Sir Cran. Ang isa pa ay nagsabi na kapag ang isang tao ay maliit pero may talento, siya ay kadalasang nasa peligro. Tila totoo ang mga tsismis. Sumali sa usapan ng kasambahay at nagtanong kung ano ang mga tsismis. Sinabi ng gwardya na hindi nagtitiwala ang commander sa batang ito. Kaya pala labis siyang nag-aalala dito. Ang tsismis ay ang batang ito ang magiging susunod na commander. Ang kasambahay, na nakikiramdam sa bayani, ay nagsabi na hindi dapat ginawa iyon ng commander dahil bata pa ang bata. Sumagot ang gwardya na tila nawawala na sa tamang pag-iisip ang commander. Ano man ang dahilan, nagpasya ang mga gwardya na mag-ingat at huwag galitin ang commander. Nang makasalubong ng mga kasambahay ang bata sa pasilyo, nahabag sila at tinanong kung sino ang nanakit sa kanya ng ganoon. Sinabi ni Tiny na nangako ang commander na bibigyan siya ng baril, kaya't sinundan niya ito, at iyon ang nangyari. Ang mababait na babae ay pinapahinga ang bata at sinabing ipaalam kung may kailangan siya. Nagpasalamat si Tiny sa kanila. Samantala, sa kanyang opisina, si Lord Tim at Von Phils ay umiinom ng alak. Tinanong ng Lord ang kanyang lingkod tungkol sa mga biktima. Sumagot ang butler na sila ay nasa kanyang kapangyarihan. Tinanong ni Von Phils kung ang mga iyon ba ay mga katawan mula sa Wolfgang. Kumpirmado iyon ng lingkod. Nag-isip ang Lord ng sandali. Ang batang ito ay binago ang buhay ng mga mananakop. Pinauwi niya ang lingkod, na parabang nakikipag-usap siya sa kanyang sarili. Hindi niya maintindihan ngunit hindi niya muna ito bibigyan ng pansin. Sa loob ng ilang araw, kapag nakumpirma na ang kanyang dugo, magkakaroon ng daan tungo sa tagumpay si Lord Von Phils. Isang bagay ang nasa kanyang isipan, kung sakaling ang bata ay hindi mula sa tamang pamilya, hindi lamang siya kundi pati ang Lord, ang pinuno ng mga lobo, ang kailangang magbayad ng malaki. Ngunit pinakalma niya ang sarili na hindi iyon mangyayari. Pinaniniwalaan niya na tama siya dahil sa ugali at kaalaman ng bata na nagpapakita na siya ay mula sa isang kagalang-galang na pamilya. Hindi mo matatalo ang isang kabalyero sa ganoong kabataang edad ng dahil lamang sa talento. Posible lamang iyon kung natutunan niya ang lihim na teknik ng pamilya. Bukod pa rito, mayroon siyang maitim na mata at buhok. Matapos kumbonsihin ang sarili, naniwala siyang tama siya. Inubos ng Panginoon ang kanyang alak at nagtulog ng komportableng nakaupo. Sinabi ng Panginoon na sabik na siyang makatagpo ng lalaking iyon. Habang dahan-daang nakatulog, nagsimulang marinig ng lalaki ang mga tunog ng mga babaalang kampana. Umupo siya sa kama at nagsusumikap na buksan ang kanyang mga mata. Nagmumura ang Panginoon dahil sa ingay, at ipinanakaw ang kanyang mga daliri. Madali nang nagsabi ang lalaki na isasakripisyo siya, ngunit nang sa wakas ay nabuksan ang kanyang malabo pang mga mata, nakita ng Panginoon ang isang batang may espada sa harapan niya na itinutusok ang talam sa kanyang dibdib. Binanggit ng batang ito na ito raw ang kanyang parusa mula sa langit. Ang umaga ay puno ng malalakas na sigaw mula sa kastilyo. Pumasok ang kasambahay sa silid ng Ginoo at nakita ang isang nakakatakot na tanawin. Si Kapitan Ram, na dumating, ay nagsabing ito ay isang madilim na mago. Hindi na nakalap ang mga tao sa paligid ng kama ng Panginoon. Pinag-uusapan ng mga kabalyero na isang pari ang dumaan at mag-uulat sa parokya na nakapansin siya ng enerhiyang demonyo. Napansin ng kabalyero ng Orden ng mga bukirin, si Gren, na malapit nang dumating ang Imperial Investigation Department dito. Ang iba pang mga kabalyero ay nag-uusap kung bakit ang katawan ay ganito ang estado, na parabang patay na ng ilang linggo. May bulong-bulungan na ang madilim na mago ang nagdulot ng pagkabulok ng mga labi pagkatapos mamatay ang Panginoon. Si Gren na lang ang tumayo at tahimik na nag-isip kung bakit ipinagpalit ng Panginoon ang kanyang lahi at dangal bilang isang aristokrata ng imperyo upang sirain ngunit hindi mailantad. Yumuko ang ulo ng kabalyero at sinabi na wala nang matutunan mula sa isang patay na tao. Isang problema lang, ang espada na nakalabas sa katawan ay kahawig ng hawak ng komandante.
Hindi makapaniwala ang mga kabalyero sa paligid na si Crone ay kasangkot sa kasong ito. Naalala ng isa sa mga lalaki na nakita ng batang may lakas na ang Panginoon ng personal. May mga usap-usapan na siya ang magiging susunod na komandante. Sigurado akong nababahala si Con nang marinig iyon. Pinag-dismiss ni Gren ang suhestyon na nagsasabing walang paraan na maghihirap ang komandante sa mga bulong-bulungan. Pero kung nagkataon, wala nang nakakaalam kung nasaan ang komandante ngayon. Pinagdesisyonan ni Gren na hindi pwedeng hayaan na lang ang mga pangyayari. Mag-iimbestiga sila. Pagkatapos mangalap ng mga pahayag mula sa mga saksi, natuklasan ng lalaki na lahat ng empleyado ng bahay ay nakakita kay Tiny noong nakaraang araw. Pinagbuntungan siya ng kanyang commanding officer. Pumasok sa silid ng mga kabalyero si Gran at inihayag na lahat ng mga ebidensya ay tumutukoy sa isang tao. Inutos niyang tawagin ang batang lalaki. Sinabi ng binugbog na bata na noong nakaraang araw ay nagpunta siya sa komandante dahil inalok siya nito ng pagpili ng mga armas. Nakayuko ang bata at nagpatuloy na sinabi na hindi niya inaasahan ang biglaang pananakit. Siyempre, hindi siya binigyan ng anumang armas. Nagalit si Gren at sinigawan ito, sabay salpok ng kamao sa mesa. Sabi niya, na inspeksyon na nila ang vault, at may mga palatandaan na nandoon na ang kapitan pero umalis na. Patuloy niyang sinabi na walang sinuman sa estate ang nakakita sa kanya. Nawala si Crone pagkatapos ng kanilang pagtatagpo ng bata. Tinitigan ng kabalyero ang mga mata ng malungkot na batang lalaki at tinanong kung hindi niya na siya nakita. Sumagot ang bata ng hindi. Tinatanong ni Gren kung may napansin bang kakaiba sa ugali ng kapitan. Sinabi ng bata na hindi natuwa ang komandante sa desisyon ng Panginoon na kunin siya, ngunit hindi na sila nagkita pagkatapos noon. Inisip ni Gren na ang mga salita ng bata ay tumutugma sa mga pahayag ng mga katulong. Nagtataka si Tiny kung ano ang mangyayari sa kanya. Nangako ang Panginoon na iingatan ang kanyang hinaharap. Pinalaya ng lalaki ang bata, at sinabi na bumalik ito kinabukasan ng umaga. Habang lumalabas ng pintuan, naisip ng bata na dahil si Gren ang lokal na kabalyero, malamang ay magaling siyang mag-espada, pero hindi niya maalala ang mukha nito. Naalala ng ating bida ang isang eksena mula sa kanyang nakaraang buhay, nang talunin niya ang mga gwardya ng Panginoon. Wala si Gren doon habang siya ay naglalakad palayo mula sa lugar ng interogasyon. Inisip ng batang lalaki na kakaibang tawagin siya ng lalaki dahil napatunayan na ni Tiny na hindi siya dapat magbaba ng gwardiya. Kinabukasan, ibinigay ni Gren ang badge ng mercenary at pera sa batang lalaki, na labis na nagulat. Ipinaliwanag ng lalaki na ang isang karaniwang tao ay kailangang maging mercenary o mangangalakal upang makagalaw ng malaya, at makakakuha siya ng mga rekomendasyon. Inisip ng batang lalaki na gusto niyang magkaroon ng ganoong kalayaan at tinanong ang kabalyero kung bakit siya binigyan ng lahat ng ito. Sumagot ang kabalyero na kung maghuhukay ka sa magulong sitwasyon, sayang lang ang iyong talento. Pumunta ka at makita, ito ay payo mula sa isang taong may karanasan sa buhay. Tiningnan ng batang lalaki si Gren at naisip na marahil ay gusto niyang sabihin sa kanya ang parehong bagay. Tumawa ang lalaki at sinabi na huwag magpasalamat ng labis. Inisip ni Tiny na kung umalis siya sa lugar na ito, maiintindihan kung bakit hindi siya naaalala. Ngumiti ang aming bayani, nagpasalamat at sinabi niyang iniisip niyang umalis din sa lugar na iyon. Nagsimula mag-isip si Tiny dahil sa paglitaw ng Dark Mage, tiyak na aangkinin ng Imperial Family ang bagay na ito sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Tumigil ang batang lalaki sa paggalaw ng lalaki habang nilalaro ang singsing ng Valencia family sa kanyang mga kamay. Inisip ng batang lalaki na malamang hindi darating ang investigation squad mula sa DOI, kaya kailangan niyang pumunta roon ng mag-isa. Patuloy na pinapalakas ni Gren ang desisyon ng batang lalaki na umalis at hinikayat siyang alalahanin siya kapag umangat siya. Tinanong ng batang lalaki kung anong pangalan ng kabalyero. Nagulat ang lalaki at tinanong kung hindi niya alam ang pangalan nito. Tumayo ang kabalyero at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Gren River, maaari niyang tawagin itong Gran. Sumagot ang batang lalaki na ang isang tao ay dapat ding matutong tandaan ang kanyang pangalan. Habang umaalis ang batang lalaki sa manor, napatingin siya at naisip na kapag wala ang Panginoon at komandante, mahihirapan si Gren, at nakaramdam ng kaunting hiya si Tiny sa kanya.
Naalala ng batang lalaki na habang umalis siya sa opisina, iniisip ng kabalyero na kailangan nila ng mga bago na espesyalista sa pagsubok ng mga bakas para makarating sa commander. Ngumiti ng bahagya si Tiny at naglakad palayo, iniiwan ang problema na hindi nasosolusyonan, ngunit wala nang magagawa pa. Ina-adjust ang kanyang mercenary badge sa bulsa, nagdesisyon ang bata na magrenta ng kabayo mula sa guild. Tapos, ang espiritu ng isang lobo ay nagmaterialize sa harap ng batang lalaki. Gusto ng hayop na sakyan siya ng kanyang amo. Sinabi ni Tiny na mahaba at mahirap ang daan, kahit para sa kanya. Naalala niya mula sa nakaraang buhay ng mga rides na ganito, kapag ang mga tao ay nagiging parang baligtad na pagkatapos ng 10 minuto ng ganoong biyahe. Sumagot ang bata sa hayop na tanging mga orcs lamang na may nasirang balanse sa katawan ang may kakayahang magganito. Patuloy na ininsist ng lobo, kaya't nagbigay ang bata at sumakay sa likod ng hayop. Habang nakaupo, napansin ng bata na mas maliit ang lobo sa pisikal na anyo, dahil ang mga espiritu ay kumukuha ng pinakamalaking anyo, ngunit ang laki ng kanilang pisikal na katawan ay depende sa level ng summoner. Piniga ang leeg ng lobo, naramdaman ng bata ang pag-agos ng lakas. Na-realize niyang kailangan nilang i-synchronize ang kanilang kaluluwa at mga sensasyon muna. Pumikit ang bata at ang lobo, at sinabi ni Tiny sa isip niya, pangalawang level na Spirit Summoner Soul Bond. Nararamdaman ng bata ang paglakas ng katawan ng lobo. Naalala ni Tiny ang mga usapan niya kay AA, kung paano ang isang summoner ay pwedeng lumakas depende sa level nito, ngunit ang mga katangian ng summoner ay makikita sa pisikal na anyo ng espiritu. Napansin ng bata na lumakas ang lobo, at ganoon talaga ang epekto ng mga katangian nito. Tumalon ang hayop mula sa pwesto nito, muntik nang mahulog ang bata, ngunit nakakapit siya sa leeg ng lobo. Nararamdaman ng bata na tumulim ang lahat ng kanyang pandama matapos ang pagsasanib ng kaluluwa. Ang galaw ng moonwalker, ang pangamoy, at ang kanyang paningin ay makakatulong upang mapabilis ang paglalakbay patungo sa Envy-Vendor at makapagdala sila ng mas mahabang distansya kaysa dati. Maaaring makarating pa sila sa Karen kung saan nagsimula ang unang kalamidad sa nakaraang buhay ng kontinente. Maraming kalamidad ang nangyari, parang babala ng pagdating ng hukbo ng Demon King. Lubos na pinagod nito ang lakas ng sangkatauhan. Naalala ng bata na nagsimula ito sa pagkawala ng divine object sa Karuna. Dapat niyang pigilan itong mangyari. Ang 7 hiyas ng sangkatauhan na ibinigay ng Diyosa sa mga tao, 7 dakilang divine objects, ay dapat na ang huling kalasag, ngunit ninakaw ang mga ito sa nakaraang buhay. Pumansa si Tiny na lalakas siya upang pigilan ang mga kalamidad at makipaglaban sa Demon King kasama ang ibang mga tao na magiging handa para sa labanan. Ang unang kalamidad ay mangyayari sa Kingdom by the Sea, Karuna. Pupunta siya roon agad matapos dumaan sa Daki Estate. Maraming tao ang nakatambay sa plaza at pinag-uusapan ang pinakabagong balita na ang Lord ay nasira. Nagpadala ang Imperial Family ng isang squad upang magsiyasat, at may mga balita na isang dark magician ang nasa likod nito. Ang mga bandido na naiwan sa lungsod ay nag-uusap kung maaapektuhan ba sila ng mga pangyayaring ito. Nagdesisyon silang magtago muna. Nang gabing iyon, isang tao na may itim na kapa ang dumating sa mga pintuan ng estate. Ayaw payagan ng mga gwardya ang estrangherong ito at tinanong kung sino siya. Sinabi ng lalaki na huwag pakialaman ang kanilang sariling negosyo at ipinakalat ang mga gwardya gamit ang isang snap ng kanyang daliri. Nagising si Gren sa oras na ito, patuloy na iniisip ang mga problemang dumaan sa kanya nang makita ang kakaibang estranghero. Hinugot niya ang kanyang espada at sumigaw ng tanong kung sino siya. Sinabi ng hindi kilalang lalaki na may tanong siya at inutusan siyang ikwento ang lahat tungkol sa pagkamatay ng Lord. Pagkatapos ay ipinako ang daliri ng lalaki at isang itim na enerhiya ang pumasok sa ulo ng kabalyero, nagsimula siyang magsalita ng lahat ng alam niya, na para bang namesmerize. Tinanong ng estranghero kung nasaan ang katawan ng Lord, at sinabi ng lalaki na inilagay ito sa kabaong at iniwan sa mga kwarto ayon sa utos ng Imperial Family Investigation Squad. Inutusan ng estranghero ang lalaki na matulog at hindi nagising hanggang 1 oras ang nakalipas. Si Gren ay nagising na nakasandal sa isang haligi at nagtataka kung nakatulog ba siya ng ganoon. Masakit ang kanyang ulo. Napagpasyahan ng lalaki na tila nagsusumikap siya kamakailan.
Isang gwardya ang dumating sa kwarto at sumigaw na may malaking problema sila. Nawala ang katawan ng Panginoon. Si Gren ay nagpanik. Isang napakahalagang ebidensya ito ng pakikialam ng madilim na salamangka. Samantala, sa kagubatan sa likod ng estate ni Phyllis, ang isang estranghero ay sinusubukang alamin kung ano ang nangyari habang hinahawakan ang espada. Naramdaman niyang wala ng buhay si Con, ang may-ari ng espada. Nang itapon siya sa mga lobo, napagtanto ng madilim na tao na kasalanan ng lahat ng basura ang pagtanggal ng lobo. Sigurado ang lalaking nakatikip ang ulo na agad na nawala ang batang may madilim na buhok pagkatapos ng nangyari. Nangako ang lalaki na magbabayad si Tiny para sa pagpapalakas ng mga plano ng organisasyon. Samantala, si Tiny, kasama ang iba pang mga tao na nag-uusap tungkol sa kanilang mga problema, ay dumaan sa mga pintuan ng Western Castle ni Lucena. Naglakad siya, tiningnan ang paligid, at naisip na maraming ang bisita sa Lucena. Tahimik ang lungsod ngayon, ngunit maaari itong magbago kung kumilos ang lalaki ng una. Nagsalita ang batang lalaki at nagsabi na oras na para kumuha ng gamit. Inalog ang 2 barya na ipinautang ni Gren mula sa kanyang pouch at nagpasalamat siya. Siyempre, sa magandang layunin ng lalaki, ngunit maliit lamang iyon. Nang maglaon, narinig ng ating bida ang mga tinig na tinatawag siya. Nang mapansin niya ang pera, 2 armadong lalaki ang lumitaw sa harap niya. Nagsimula silang humiling na ibigay ng bata ang kanyang mga barya habang magalang na nagtanong. Sa gulat ng mga bandido, tinanong ni Tiny kung paano naman sila, na may malupit na ngiti at pinipiga ang mga kamao. Tinanong ng batang lalaki ang mga kalaban kung mayroon silang pera. Naalala ng ating bida na sa kanyang nakaraang buhay sa ilalim ng lupa, may isang patakaran. Kung ikaw ay napapaligiran ng isang malaking anino, kailangan mong huminga ng mabigat. Naalala niya kung paano siya tinawag ng pari at sinabi na kung marami siyang papatayin, madudungisan ang kanyang kaluluwa. Sabi ng pari, darating ang araw na mapapaloob siya sa pagkabigla at hihingi ng awa. Sumagot si Tiny, na ang lahat ay magiging maayos. Hindi siya pumatay ng tao, ngunit maraming kriminal ang kanyang nawasak, at ngayon, matapos makipaglaban sa mga salbaheng kalye, nakapagkolekta siya ng bag ng pera. Ang mga tao na nakakita nito ay namangha. Ang pamilya Rufus na tinuturing pinakamalakas ay natalo. Nagulat ang bata dahil tinuturing silang kasing lakas ng mga kabalyero, ngunit hindi naman. Ang mga kalaban na tumayo mula sa lupa ay sumumpa at muling nag-akyat para umatake. Ngunit ang bata ay lumaban ng maigi. Ang lahat ng mga umaatake ay nakahandusay sa lupa sa isang iglap. Nilapitan ni Tiny ang isa sa kanila at kinuha ang bag ng pera. Binalaan siya ng lalaki na hindi siya palalampasan ng kanyang amo. Nang ilabas niya ang mga barya mula sa bag, natuwa ang bata na puno ito ng pera. Sinabi niya na gagamitin niya ito ng maayos. Ang ating bayani ay pumunta upang bumili ng kasuotan para sa kanyang sarili. Inalok siya ng baluti na gawa sa bakal ng toro mula sa timog na bundok. Sinabi ng tindero na ang baluti ay kayang pigilan ang karamihan ng mga palaso. Habang pumipili ang bata ng isang maso, sinabi niyang maganda ito. Narinig ni Tiny ang mga lalaking nag-uusap habang sinusubukan nila ang kanilang mga sandata. Pinag-uusapan nila kung paano hindi sila makalapit. Maaari lamang silang manood mula sa malayo at narinig nilang napakaganda ng isang dalaga. Tinanong niya ang tindero kung tungkol saan ang kaganapan. Sinabi ng lalaki na ang dalagang si Valencia ay gagawa ng kanyang pag-ikot. Naalala ng bata ang kanilang huling pagkikita. Si Arina ang unang nagpakita sa kanya kung ano ang pag-ibig, at si Chloe ang unang nagpakita ng pag-asa. Iniisip ang nakaraan kay Arina, sinabi ng bata na bagamat nagtapos iyon ng masama, dahil doon, nakalabas siya sa inventor. Iniisip ang parehong mga dalaga, sinabi niya na kung alam ni Mistress kung paano siya namuhay, maituturing niyang sinunod niya ang kagustuhan ng kanyang kapatid. Gayunpaman, makalipas ang maraming taon sa nakaraang buhay, hindi na siya naalala ng dalaga. Sinabi nito na talagang ikinalulungkot niya. Tumakbo ang bata sa kalsada ng lungsod at naisip na sa pagkakataong ito ay mas maaga silang magkikita, at tiyak na maaalala siya. Dapat niyang hilingin sa kanya na tulungan siyang makita ang Sword Emperor. Habang nilalakad ang dalaga sa mga lansangan ng lungsod, sinabi ng kinatawan ng lokal na aristokrasya, ang panganay na anak ni Count Lucentia,
si Edmund von Lucent, na ang Lucentia ay isa sa pinakamalalaking lungsod sa gitnang rehiyon at dalubhasa ito sa ekonomiya. Pinutol ng dalaga ang usapan at sinabing nauunawaan niya na. Nagpatuloy ang lalaki na magkwento tungkol sa pag-unlad ng ekonomiya ng lungsod, ngunit muli siyang pinigil ng dalaga. Hiniling nito na dalhin siya sa mga slum ng lungsod. Hindi maintindihan ng lalaki kung bakit gusto niyang pumunta doon. Ipinaliwanag ng dalaga na ang mga tao sa mga lugar na iyon ay bahagi rin ng mga nasasakupan ng emperor. Tumawa ang batang Earl at itinuro ang daan upang sundan siya. Hindi maintindihan ni Chloe kung bakit ganoon ang reaksyon ni Edmund von Lucent. Siya ang tagapagmana at nakatanggap ng wastong edukasyon, kaya dapat alam niya ang mga prinsipyo ng imperyo. Naalala ng dalaga ang mga salita ng kanyang ama na nagsabing dapat bantayan ang mga tao sa ibaba. Kapag naging maayos ang kanilang buhay, magiging maayos din ang kanilang lupain at bansa. Kakaiba ang kanyang ama dahil sinusunod nito ang mga halagang itinuro sa kanila. Kung maaari, nais niyang baguhin ang pananaw ng mga tao tungkol sa mga slum. Ngunit sa kanyang seremonya ng pagdadalaga, inanunsyo ang isang mapapangasawa, kaya malapit nang maging imposible para sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang karaniwang buhay. Iniisip ni Chloe kung dapat ba siyang pumunta sa templo. Matagal na siyang tinatawag doon, ngunit malamang magagalit ang kanyang ama tungkol dito. Ayaw nitong mag-isa siya habang buhay. Sa sandaling iyon, tumakbo si Tiny patungo sa prosesyon. Tumindig ang mga gwardya sa isang protektibong poster. Nagtaka si Chloe kung saan nanggaling ang maliit na bata. Tinanong ng batang Earl kung ano ang problema sa kanya at saan siya nagmula. Kinuha ng bata ang singsing mula sa kanyang bulsa at sinabi na personal itong ibinigay sa kanya ng among babae. Lumuhad ang bata at sinabi na inutusan siya ng dalaga na hanapin siya. Bagamat huli na siya, humingi siya ng pahintulot upang ipakita ang kanyang respeto. Tinanong ng gwardya ng dalaga kung ano ang pinagsasasabi ng bata. Nakilala at kinumpirma ni Chloe na sa kanya nga ang singsing. Kinuha niya ito sa kanyang mga kamay at sinabi na ibinigay niya ito sa isang bata mula sa maralitang lugar. Pagharap kay Tiny, tinanong niya kung paano ito napunta sa batang Earl. Itinutok ng mga gwardya ang kanilang mga espada sa bata at hiningan siya ng sagot. Napagtanto ni Tiny na nagkita sila ng dalaga ng mas maaga kaysa dapat. Sinubukan niyang ipaliwanag na siya ang batang iyon. Nalilito ang among babae. Napagtanto ng bata na masyado siyang mabilis na lumaki kaya hindi siya nakilala ni Chloe. Sinabi niyang siya lang ang may maitim na buhok sa Phils, kung hindi man sa buong lugar. Hindi maintindihan ng dalaga kung paano ito posible. Noong bata pa siya, mas maliit, marumi, at hirap magsalita. Idinagdag ni Chloe na ang bata noon ay payat, mukhang kaawa-awa ngunit cute. Ngumiti ang bata, naalala na gusto ng dalaga ang maliliit at cute na bagay. Sa pagkakataong iyon, naglabas ang bata ng isang maliit na tuta ng lobo at iniabot ito sa dalaga. Nagsimulang yakapin ng dalaga ang tuta, sinasabi, anong ginagawa ng ganitong kagandang nilalang dito? Sinubukan ng gwardya ipaliwanag sa among babae na ito'y isang espiritu na hindi nila alam. Sumagot si Chloe na narinig niya na ang mga espiritu ay nakikisama lamang sa mga may dalisay na kaluluwa. Tumingin ng may paghihinala ang gwardya kay Tiny. Hindi makapaniwala ang gwardya na ang bata ay may parehong armas para lumaban at espiritu. Tinanong ng among babae ang pangalan ng espiritu. Sumagot ang bata na ito'y Moonwolf. Sa kanlurang wika, tinatawag itong Moonwolf. Naisip ng gwardya na kaina hinala na alam ng bata ang kanlurang wika. Ngumiti ang among babae at sinabing hindi niya inasahan ang malaking pagbabago sa bata sa loob lamang ng ilang buwan. Hindi maaaring 10 taong gulang pa lamang ito noon. Naalala niyang ang pangalan ng bata ay nangangahulugang, maliit. Sumagot ang bata na ang pangalan niya ay Tiny at siya'y 13 taong gulang na. Nagsimula siyang mabilis lumaki pagkatapos magising ang kanyang mana. Sumang-ayon si Chloe na iyon nga ang kanyang pangalan. Humakbang ang tagapagtanggol sa pagitan ng among babae at ng bata. Sinigaw niya na ang bata ay may dugong kalahating tao. Tinanong ng babae kung ano ang ibig sabihin noon, habang nananatiling kaina hinala ang gwardya. Tinawag ni Chloe ang bantay ni Vivian ngunit hindi siya tumigil sa paghingi ng tawad, sinasabing tungkulin niya ang protektahan ang kanyang amo.
Nakialam si Count Edmund von Lucent sa pag-uusap, sinasabing kainahinala rin ang bata. Iminungkahi niyang ikulong ito at imbestigahan. Umalma ang dalaga. Sinabi ng bata na hindi niya inaasahan ang tiwala ng lahat, ngunit nang ibigay ni Miss Chloe ang singsing, sinabi nitong tutulungan siya. Ang babae ay agad pumayag at nagtanong kung paano siya makakatulong. Galit na galit ang batang Earl dahil binaliwala ang kanyang mga salita. Hiningi ng ating bayani na ayusin ang isang pulong kay Duke Asgard von Linnes. Muling sinumbata ni Vivian ang binata ng mga insulto, sinasabing, paano mo nagawa? Baliw ka na ba? Bilang tugon, tinanong ni Tiny kung talaga bang iniisip ni Vivian na maaaring saktan siya ng binata. Ang Duke ay isa sa mga superhuman ng kontinente. Ginagamit niya ang aura, sabi ng binata. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa Sword Emperor, hindi ba? Medyo natigilan si Vivian sa narinig niya. Tumawa si Chloe at sinabing nakakahiya rin para sa ama ng binata na marinig ang titulong Sword Emperor. Kamakailan lang, ang Duke ay naging isa sa 7 kabalyero ng kontinente. Medyo napatigil ang ating bayani. Hindi pa ganoon kalawak ang kaalaman tungkol dito. Sinabi ni Vivian na ang titulo ay talagang bagay sa Duke, na siya ay isang dakilang tao. Pati ang balita ng kanyang mga tagumpay ay nakarating na sa malalayong lugar. Huminga ng malalim si Tiny. Sa kabutihang palad, hindi binabaliwala ng mga tao sa paligid niya ang kanyang nalalaman. Ipinaliwanag ng binata na nais niyang iparating sa Duke ang mga nangyari kamakailan sa files dahil personal siyang naruroon. Nang silang dalawa na lamang ni Vivian, tinanong ni Chloe kung totoong nangyari iyon. Kinumpirma ito ng bantay. Tiningnan ng galit na among babae ang bantay at tinanong kung ano pa ang itinatago nito sa kanya. Marahil ay hindi sinabi ni Tiny ang lahat. Sumagot si Vivian, natatakot na baka masangkot ang kanyang amo sa mapanganib na mga bagay. Kinumpirma ng babae na wala na siyang ibang alam, tulad ng sinabi ng binata, isa sa mga lord ng imperyo ay isang dark mage, ngunit tila siya'y winasak ng iba. Sinabi ni Chloe na napakahalaga ng testimonya ni Tiny dahil naroon mismo ang bata at sinabi ni The Duchess na gusto rin mismo ng bata na makausap ang kanyang ama, kaya inutusan ang bantay na pumunta agad sa pangunahing manor. Tumingin si Vivian nang may pag-aalinlangan sa tuta sa kondongan ng kanyang among babae at tinanong kung gaano katagal dadalhin ni Chloe ang espiritu na iyon. Binalaan niya ang dalaga na baka saktan siya nito. Bilang sagot, kinuha ni Chloe ang lobo sa kanyang mga bisig at sinabi na ito ay isang cute na nilalang. Sandaling bumigay din si Vivian sa karisma ng mabalahibong nilalang at tinawag itong cute, ngunit agad siyang natauhan at bumalik sa pagbabantay. Tinanong ni Chloe kung nasaan si Tiny. Sinabi ng bantay na inutusan siya ni Ginoong Edmund na may pag-uusapan sila ng bata, kaya't dinala niya ito. Halos hindi pa natatanong ni Chloe kung ano ang nangyari nang biglang naglaho ang espiritu sa kanyang mga kamay kasabay ng isang malakas na tunog. Tinawag ng konde ang bata sa labas at sinabing maaari na silang mag-usap ng normal. Tinanong niya muli ang pangalan ng bata, at sinagot ito ni Tiny. Nagsimulang mina si Edmund sa pagiging pamilyar ng bata sa kanya. Agad na sumagot ang ating bida na dapat itong itigil at sinimulang tanungin ang bata tungkol sa nalalaman nito sa mga madidilim na salamangkero. Ngumisi ang binatang aristokrata at sinabing wala siyang alam. Sinabi niya ito dahil arrogant ang bata. Nagsalita ang ating bida, sinasabing kasinungalingan iyon. Pasigaw na sinabi ng mayabang na lalaki na ang bata ay patuloy na tumutugon ng walang galang at nagbadiyang sampilan ito. Ngunit pinigilan ng ating bida ang kamay ng konde. Hindi makapaniwala si Edmund na napigilan siya ng isang pangkaraniwang tao. Tinanong niya kung ano ang problema nito. Pilit siyang pumiglas ngunit hindi makawala sa pagkakahawak ng bata. Sinabi ng bata na kung babastusin pa siya ng isang beses, pananagutin niya si Miss Chloe para dito. Sa huli, binitiwan ni Tiny ang kamay ng konde at inis na kamot sa ulo ang ginawa. Sinabi niyang ang salitang, aristokrata, ay kakaibang titulo. Idinagdag pa niya na maaari siyang gumawa ng kahit ano ayon sa kanyang kagustuhan. Pagkatapos, pabirong kinaweyan niya ng daliri ang bata at sinabing ipakita na ang inihanda nito, kung meron man, na dahilan ng tiwala ng konde sa sarili nito. Nag-apoy ang galit sa binatang Panginoon. Tinawag niya ang bata, sinasabing isa itong walang galang na pangkaraniwan. Samantala, mabilis na sumakay ng kabayo si Vivian upang hanapin ang bata,
ayon sa utos ng kanyang amo. Mabilis ang kanyang takbo. Sa isip ng bantay, tila masyadong protektibo ang kanyang amo, ngunit kung ang espiritu ay naglaho, malayo na ang master nito. Tinanong niya ang bantay sa tarangkahan, na itinuro ang labas ng kastilyo. Hindi maintindihan ni Vivian kung paano nadala ni Edmund ang bata. Pinatakbo niya ang kabayo ng mas mabilis pa, natatakot na baka mahuli siya. Samantala, dinala ng batang Earl ang bata sa isang mataas na gusali sa gilid ng lalawigan.